Welcome to Donmar TV News Channel. Ang puso ni Manny Pacquiao manatiling mahirap katulad nila. Kahit anumang marating ko sa buhay, anong tugatog tagumpay marating ko, anumang yaman ang ma-accountan ko, ang puso ni Manny Pacquiao manatiling mahirap katulad ng mga mahirap na tao na naghihirap hanggang ngayon. Yan po ang commitment ko, and I accepted the challenge of the President. And we will submit all the documents about corruption. Ang dami, ang dami. Baka mahihilo siya sa pagbakita niya lahat na hindi ko ito ginadera, hindi ko ito na ako nag-imbestiga. No, sila mismo kusang nag-submit sa akin yung mga hindi nakanakayanan doon sa sariling ahinsya nila. Sila mismo nagpo-provide sa akin at binibigay sa akin at sinusumbong nila sa akin. Anong gagawin ko? Ibibigay ko doon sa dapat mag-action doon sa corruption, which is the executive department. Nanawagan na rin ang iba pang mga lider ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o sa madaling salita PDP Laban na mag-resign na lamang si Senator Manny Pacquiao bilang acting president ng partido. Ginawa ng PDP Laban National Council at senior members ang panawagan sa isang statement sa gitna ng pag-init pa rin ng patot sa dahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na siyang party chairman at si Pacquiao. Tinawag ng grupo ng partido na ipokrito umano si Pacquiao at isinusulong lamang daw nito ang sariling ding political agenda. Tumanggi namang kumpirmahin ni PDP Laban Secretary General Melvin Matibag ang report na kanilang patatalsikin sa kanilang gaganaping party assembly sa July 17 si Pacquiao bilang party leader. Samantala sa panayam naman ng Bombo Radio sa kilalang political analyst na si Professor Edmond Tayaw ng Ateneo de Manila University at Executive Director ng Local Government Development Foundation, inaasahan na niya na bibitaw si Pacquiao sa partido ng PDP Laban. Pero kung mangyari ito, hindi na raw ito bago. Dahil sa ganito naman talaga ang kalakaran sa mga partido sa Pilipinas noon pa man. He has been with government for so long a time as a senator. My question to Pacquiao is, bakit ngayon ka lang nagsalita? At bakit umatras ka doon sa boxing? Kasi alam mo, kung matalo ka, you are a gunner. Wala ka talaga. Sir, those are your inconsistencies in your career. Sir, Hintay kami kung sino pa, pero I expect him to sit in Congress, do not go anywhere, finish and find out the corruption that you are talking about. Kung mag-report ka lang isang buwan, then I would say that you are a shit. A shit is a shit. Magtrabaho ka, hiningi mo yan, nandyan yung mga papel, start investigating, do not go elsewhere. Comply first with your duty as a senator. Tapusin mo yan, nandyan yung mga papeles. Huwag kang pa-absent. Oh, ito naman. Ano naman to sinasabi Ate BP Leni? Hayang ka na naman. Nangungulit ka na naman. Sabi niya, kailangan ang mga botanteng Pilipino paalalahanan ko na napakahalaga ng susunod na halalan. Bakit? Ate BP Leni, ano bang halalan na hindi mahalaga? Lahat ng halalan ay mahalaga. Sabi niya, kailangan maipakita natin ang mahalagang kontribusyon ng mga babae sa pamamahala para magkaroon ng greater gender equality. Ikaw talaga Ate BP Leni, you're describing yourself. Gusto mong ipakita na ikaw yon. Ikaw naman, talaga naman. Sabi niya, being a strong leader means nurturing and empowering others to become the best version of themselves. Aba, di gaya mo si Presidente Duterte, strong leader . Hindi yung gaya-gaya, putumaya. Hindi yung mamimigay ka ng mga relief packages o food packages na hindi naman nanggaling din sa bulsa mo. Yun naman din nanggaling sa mga kaibigan mo o mga bilib sa'yo. Imbis na pagkaisahin, lalo pang pinagwawatak-watak. Ito raw ang ginagawa ng... Ganyan na ho kasi ang nangyayari ngayon sa oposisyon. Watak-watak ho sila.
Hindi, ito kasi mahirap sa oposisyon. Lahat sila may pangarap maging presidente. Lahat sila mga ambisyoso. Lahat sila sakim sa kapangyarihan. Yung tipong, ano ba, hindi ang tanong nila hindi ganito eh. Ang tanong nila hindi yung, ano bang magandang magagawa natin para masolusyonan natin ang problema sa ating bayan. Hindi yan. Hindi nga sila platform-based. Hindi nga nila iniisip, paano ba natin maaayos tong bayan natin dahil sa pagdaan ng pandemya? Hindi. Ang nasa isip nila lagi, basta ako, presidente ako, pwede akong tumakbong presidente, marami akong backer, at saka matatapos na yung term ko sa ganito, kailangan ko na ng higher office. Hindi man lang nila iniisip na saan ka ba talaga pwede. True, maraming salamat ha. At tuloy. Isang bayan sa oposisyon ayon kay Senador Panfilo Lacson. Sa programang The Chiefs ng One News, sinabi ni Lacson na na-offend siya sa sinabi ni isang bayan lead convener, Antonio Carpio, na hindi raw katanggap-tanggap si Lacson para maging presidential candidate. Pang-senador lang daw siya, kaya nang makatanggap si Lacson ng imbitasyon para maging isa sa nominees ng isang bayan, tinanggihan na niya ito bilang respeto raw sa kanyang sarili. Para kay Lacson, hindi nagiging epektibo sa pag-unify ng opposition ang isang bayan. Fortunately, it was projected to be a unifier. Diba? Pero yung demeanor, yun nga sinabi ko, nagre-reject sila. Di ba ang tendency mag-divide sa halip na mag-unify. So ako naman, hindi naman ako, there are times na pinapraise ko, sinusuportahan ko si Pangulong Duterte, pero may mga times dyan na pinikriticize ko. At saka, nobody can tell me which position to run, di ba? Much less Justice Carpio. Sinagot din ni Lacson na ang mga tumatawag sa kanyang balimbing. Lagi ko naman ni-explain, hindi ba pwedeng kung ano yung inakala namin tama, doon kami mapa-DDS ang takbo o mapadilawan yung pabor. Basta yun ang inakala namin tama, yun ang tatayuan namin. Ang tingin kagad nila, hindi malaman kung saan. Nakakapanood kaya to si Lacson ng live natin. Di naman namin kayo tinatawag na balimbing. Wala lang sa hulog. Ha? Makakontra lang. Mema. Baka yun. Hindi, totoo naman, di ba? Mema ho sila eh. Una, sisip-sip. Huwag kasi, alam mo, Lacson, ito problema. Meron no kasing pattern. May pattern po kasi. Kaya kayo natatawag na balimbing. Sa una, medyo sip-sip po kayo dun sa mga pangulo. Okay, ganyan mataas ang Tapos bandang dulo, saka kayo biglang napupunta sa iba. Pupuna kayo, you're trying to be opposition. Diba? Wag naman na tayo magluhan, Senator Lacson. Ikaw naman, wag naman pati kami pinagloloko mo. Yung mga dilawan, pwede mo maloko. Pero yung mga Duterte supporter, yung mga banateros, malabo.